And lastly, pangatlo, dahil sa pagkabuhay na muli ng Panginoong Yesus ay hindi lang binago ang iyong nakaraan o hindi binabago din ito ang ating hinaharap. Nawalan ng pag-asa ang mga alagad ng Panginoong Yesus matapos siyang ipako, mamatay at ilibing. Marahil inisip nila na wala nang future para sa atin. Nagtago na lang sila dahil sa takot na baka sila ipahanap at ikulong din. Ni hindi nila pinag-usapan, Tomas, ikaw anong gagawin mo pag nakita mo ang Panginoong Yesus? Wala silang usapang ganito. Hindi din sila nagkukwenta. Di ba sabi ng Panginoong Yesus ay mabubuhay siya ulit sa ikatlong araw? Friday ay namatay siya, day 1. Ngayon, Sabado ay day 2. Bukas, Linggo ay day 3. Naku, kailangan pala maaga tayong magising bukas at puntahan natin siya sa kanyang libingan para makausap. Grabe, wala silang gantong usapan. Talagang para sa kanila ay katapusan na ng ating leader at tayo ay katapusan na rin natin. Nakaramdam ka na rin ba ng hopelessness at nawala na ang iyong tapang na harapin ng future? Maaring nakadepende ka sa isang tao kaso niloko ka o kaya siya ay pumanaw na o kaya ikaw yung taong walang gana na sa future kasi alam mo naman na lahat ng tao mamamatay. Ginawa mo na yung best mo, naging mabuting mamamayan ka, nagbabayad ka ng tax ng tama, tumutulong ka sa kapwa, kumakain ka ng healthy foods, nag-exercise, tapos bigla kang nagkasakit at iniisip mo, para saan? Bakit pa ako aasa sa hinaharap? Mamamatay din naman ako. Kaibigan, ito yung magandang balita ng pagkabuhay na muli ng Panginoong Yesus. Dahil ang kanyang resurrection ay nagbigay sa atin ng pangako na ang mga mananampalataya ng Panginoong Yesus ay para sa kanila ang kamatayan ay hindi ang ending ng istorya ng buhay o hindi simula pa lang ito ng mas magandang future kapiling ng Diyos. Ang kamatayan nating pisikal ay parang exit ramp lang na papunta sa kabilang buhay. Doon ang pinaka-best life na nag-aantay sa atin. Kaibigan, ito yung sinasabi ngayon ng Panginoong Yesus sa iyo. Sinabi sa kanya ni Yesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalatay sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalatay sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Kaibigan, naniniwala ka ba sa sinabi ng Panginoong Yesus na siya ang muling pagkabuhay? Kung oo, ang sagot mo ay purihin ng Diyos dahil ikaw din ay muling mabubuhay. Then, sabi pa sa unang Korinto 15:21-22, kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Kaibigan, ang future natin ay sigurado na kahit ano pa ang pinagdadaanan natin ngayon na panandalian lang at lilipas din. Pero ang ating hinaharap ay hindi mo mai-imagine kung gaano kaganda. Wala itong katulad dahil naroon ang kaluwalhatian ng Diyos. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw. Purihin ng Diyos sa ating hinaharap na punong-puno ng kaluwalhatian. May nagtanong, ano daw ang kaibahan ng Kristyanismo sa ibang religion? Dahil wala ba silang mabuting asal? No, meron din. Wala ba silang concern sa hostisya? No, gusto din nila ng hostisya. Mas magaganda ba ang kanilang mga church building kaysa sa mga Kristiyano? No, hindi din yun. Ang kaibahan ng Kristyanismo sa ibang relihiyon ay ang Panginoong Yesus ay buhay. Si Buddha, patay. Confucius, patay. Muhammad, patay. Pero ang Panginoong Yesus ay buhay. He is the Alpha and the Omega. He is the Son of God. He is the everlasting Father. He is the bread of life. He is the living water. He is the wonderful Counselor. He is the Prince of Peace. He is the Lion of Judah. He is the matchless King. He is the great High Priest. He is the sinner's friend, the King of Kings and Lord of Lords. He is the way, the truth, and the light. He is huge. He is holy, holy, holy. He is mighty. He is God. He is alive. Kaibigan, ilagay mo ngayon ang iyong pananampalataya sa Panginoong Yesus upang mapatawad ka at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapag nanampalataya ka sa Kanya, ay tatanggapin mo ang regalo niyang banal na Espiritu na magbibigay sa iyo ng kapangyarihang magbago at magamit ng Diyos. Kahit nasaan ka ngayon, ay ipahayag mo sa Kanya ang iyong pananampalataya sa isang panalangin. Panginoong Yesus,
inaamin ko na ako'y makasalanan. Inaamin ko na hindi kita hinanap at kinilala sa buhay ko. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan sa krus. Nananampalataya po ako na nabuhay kang muli. Kaya ngayon ay binubuksan ko na ang aking puso. Manahan ka at manguna sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking mga kasalanan. Gamitin mo po ako sa inyong kaharian. Salamat at isang araw ay makakasama kita sa langit. Amen. Sa ating pagtatapos ay iiwan ko ito sa inyo. Jesus Christ is risen. May our response be both, He is risen indeed, and He is risen indeed. Kaibigan, huwag mo lang paniwalaan na nabuhay siyang muli. Kung hindi, ipakita mo sa iyong buhay na buhay siya sa iyo. Dahil nakikita ang kapangyarihan niya sa pagkilos sa iyong buhay. Nakikita din ang kapangyarihan niya sa iyong pagbabago at pagkakaroon ng mga bungang kaluluwa na nakakilala sa Kanya dahil nagpagamit ka sa Diyos. God bless.